Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ika-9 ng September 2025. At ito po ang kawal ng demokrasyang bumabati po sa inyo. Nalalapit na po ang aming debate, naka-schedule na debate ni Sisi Escudero. Bagamat meron po yata tayong nabalitaan ng pagbabago sa kanyang katayuan. Ibig po sabihin nito, mukhang nakikinig ang Senado. Maraming salamat po sa pagpapakalat po ninyo nitong ating YouTube media channel, itong Kawal ng Demokrasya, sapagkat sang-ayon po doon sa ating po mga nakausap na staff, abay nababagabag po sila dito po sa debate na ito, at ang tingin po nila, hindi sisipot si Sisi Escudero. Bagamat ito po inuungot-ungot ko, tinatawag ko na duwag, tinatawag po natin talaga mandarambong, kung ano-ano, at nangangako akong hindi ko siya crucify o hindi ko po siya pahihirapan sa debate, mukhang natakot po yata talaga. Sapagkat ultimo mga ibang senador ay natakot na baka sila idamay ko rin. Tama po sila. Sapagkat bagamat andyan lamang si Sisi Escudero bilang Senate President nila, abay hindi ko mapipigilan na durugin din si Bato de la Rosa, Bongo, Marcoleta, Judas is Lord Villanueva, at kung sino pa mga nagtataydor sa ating sambayanang Pilipino. Abay nagtakbuhan po itong mga ungas na mga senador. Sapagkat pinapakalat po ninyo ito pong Kawal ng Demokrasya, maraming salamat po. Nakikita nila, mahigit 110,000 na po ang ating subscribers at nagigitla sila sa dami ng mga viewers. Maraming salamat sa pagpapatuloy po ninyo sapagkat ultimong Malacanang nakikinig na raw po dito sa ating programa. At medyo nakalampag daw po sila dito po sa ating rostrum, dito po sa ating pagbibigay ng diin sa dapat pong gawin. Una, personal non grata po natin lahat ng senador na kasangkot sa mga pagnanakaw ng ating pong budget, lahat ng mga congressman na nadawit po dyan sa racket ng budget sapagkat yan po ay kalaban ng Pilipino, kalaban ng ating bansa, kalaban ng ating batas, kalaban ng ating lahi, kalaban po natin lahat yan, aray. Medyo napalakas po yata ng konti ang ating pong pokpok. Pinapangiti ko lang po kayo pero talaga masakit po. Pero pag nangiti po kayo, meron po akong ikikwento sa inyo para lalo kayo mangiti. Lalo po yung mga nasa Winnipeg, Canada na nakikinig po sa atin. Pati po yung mga Pilipino dyan po sa California, dyan po sa Toronto, abay sa Canada rin po yun. Mukhang meron pa po tayo sa Italy, sa mga nagbibigay po ng komento sa atin kung saan galing. Pati po dyan sa Middle East, mga kapwa ko Muslim, sapagkat ako po ay balik Islam. Ang ibig sabihin, ako po ay naging Kristiyano pero nagbalik po ako sa pagiging Muslim sapagkat ang lolo at lolo ko ay panay Muslim po yan. Pareho po ng maraming mga Pilipino, kaya po tayo meron intramuros para po sa mga lagusan ng mga Muslim. Ang tawag po ng mga Kastila dyan ay intramuros. At tayo po ay nagbibigay pugay sa lahat ng relihiyon. Hindi po natin sinasabing santo ang mga Muslim. Sinasabi lamang po natin na tama ang aking pong paniniwala ayon sa aking pananaliksik na iisa lamang ang Diyos. Ngayon, hindi ko po kayo hihikayatin mag-Muslim. Napakahirap maging Muslim. Sapagkat sa pagiging Muslim, bawal pong mag-ugaling Kristiyano yun. Palamura, pambabasto sa mga babae,
yung kinikilig-kilig ang mga babae pag nagjujuk ng berde ito si Duterte, bawal po sa Islam yan. At ang Muslim, 5 beses kinakailangan magdasal araw-araw. Kaya aminin ko po na pati ako nahihirapan po riyan. Pero sa akin pong pagdarasal, hindi ko na po sinusunod masyado yung 5 beses sapagkat kung minsan, para pong ito'y imposibleng gawin. Kinakailangan ikaw ay naka-leave of absence, diyan ka lamang sa iyong studio, huwag kang lalabas, diyan ka lamang sa iyong bahay para masunod mo yung 5 beses magdasal sa isang oras, sa isang araw, ang Muslim. Yan po yung 5 pillars ng Islam. Tulad po na aking sinabi, hindi po ako manghihikayat na maging Muslim kayo. Lahat ng relihiyon na makakapagpabuti sa inyong pagkatao ay tamang relihiyon. Lahat ng relihiyon na makakapagpaniwala sa inyo na ang Diyos ay iisa, hindi niya kailangan ng anak, hindi niya kailangan ng asawa, hindi niya kailangan ng partner sapagkat siya ay super, nag-iisa lamang. Wala pong kailangan na kakambal, walang kailangan na army, wala po siyang kinakailangan dito po sa sanlibutan sapagkat He is all He is. Siya po ang puwersa. At sa pagiging Muslim, hindi po kayo simbahan na kakaltasan kayo ng inyong ambag o porsyento ng inyong kinikita. Hindi po ganyan ang Islam. Ang pagbibigay ng tithing o ng ayuda, sa inyo lamang po yan, hindi kinakailangan sa simbahan. Kung meron kayong kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, na nangangailangan ng tulong at kaya ninyong tumulong, tulungan po ninyo at nagawa na ninyo ang isa sa mga pilar ng Islam. Ang tawag po nila dyan ay zakat. At sapagkat kinakailangan pong gamutin ng Muslim ang kanyang sarili, ay nandyan po yung pag-aayuno. Sa loob po ng isang taon, 30 araw siya mag-aayuno. Ano po yan? Yan po ay paglilinis po ng katawan. Hindi ka kakain magmula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Hindi ka rin iinom. Hindi ka makikipagtalik. At iyo lamang gagawin ay magdasal, magtika at pag-aralan mo ang Quran. Ang Quran, yan po yung Biblia. O yan po ang salita ng Diyos na nakasulat po sa Arabic. Ngunit meron na po mga translation. May Tagalog, may Ilocano, meron pong Bisaya, at meron English sa Quran. At kung tulad po natin sinasabi, pag ikaw ay sumusunod sa relihiyon na ito, abay matututunan mong galangin ang mga kababaihan sapagkat sa Islam, dapat ginagalang ang ating pong pagkatao na sa isa't isa naggagalangan po tayo. Bawal na bawal murahin ng mga ina yung pong ginagawa natin ng hinayupak na Duterte na PUTA ina. Hindi po pwede sa Islam yan. Bawal yan. Ang mga ina dapat dinadakila, ang mga babae dapat ginagalang. Hindi po pa rin sinasabi ni Duterte, yung mga taga-UP na sasama sa NPA, barilin daw sa kanilang pag-aari o sa kanilang bisong, kung ano man yan, abay kababuyan po yan. Hindi pwede maging Muslim si Duterte sapagkat siya ay parang si Robin Padilla haram. Dadako po tayo dyan kay Robin Padilla kasi masamang halimbawa ng pagiging Muslim si Robin Padilla. Pinagtatanggol niya ang mandarambong, kinakampihan niya mamamatay tao, binababoy niya ang pagka-Muslim sa kanyang pagsasabing dapat gumawa ng batas na pwede nang magpakasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan ang tawag po dyan ay haram. Ano po ibig sabihin ng haram? Yan ay karumal-dumal na pag-iisip, karumal-dumal na nakakadiring mga plano at yan ay hindi pinapayagan ng Muslim o Islam. Babalik po tayo sa ating pong pinag-uusapan. Kasama na po yan yung pandarambong ng pera ng taong bayan, yung flood control,
hindi ka pwede maging Muslim pag iyong ninanakaw yang pera ng iyong kapwa, lalo tigit pera na sana makapagligtas ng mga maraming Pilipino pag sila'y nagkasakit, mga makakapagligtas ng mga kababayan natin kung sila ay malulunod sa mga baha, makapagligtas mga kaibigan sa sakuna, sa sakit na idudulot ng mga baha. Pag ikaw ay Chis Escudero o ikaw ay si Zaldico at sino pang mga mandarambong sa kaban ng bayan, sorry, kung kayo magbo-Muslim, ako mismo ang haharang sa inyo. At hindi ko papayagan na mamansyahan ang aking pagka-Muslim. Magkakaroon po ng mga parang Bato de la Rosa, mga Bongo, mga Jingo Estrada, mga Robin Padilla, mga kababuyan ng mga Duterte. Hindi ko papayagan yan. Haharangin ko at gagamitin ko ang aking sandalan to para sila'y harangan. Sa ngayon, tayo po ay, tulad po aking sinabi, papangitin ko muna kayo sapagkat Marcelan masyado ito ating pinag-uusapan. Baka meron man high blood na dyan sa galit. Abay, ayaw ko po yan. Ayaw kong kayo ay na-high blood dahil po sa ating pamamahayag at paninindigan at meron po mga na-high blood gawa po nung meron tumawag sa atin at minumura tayo at tayo ay binabantaan, tinatakot. Abay, sabi ko, siguro ikaw ay Duterte o ikaw ay tagasunod ni Robin Padilla sapagkat ang galing mo magmura. Hindi kita papatulan sapagkat hindi ko ugaling makipagmurahan lalo sa telepono. Hindi ko nakikita yang iyong pagmumuka at yan ay karuwagan. Ang pagmumura ay tanda ng karuwagan. Kaya itong si Duterte, masyado pong duwag yan, traidor. Sapagkat siya ay palamura. Ngayon, bago po kayo ma-high blood, abay, pag-usapan po natin ito. Nung nakaraan linggo, tayo po ay naging guest ng ating pong Alpha Phi Omega Fraternity, mga senior citizen. Mali si Jingoy Bobo Estrada na sabihin niya yung isang kumpanya na Alpha Phi and Alpha Omega ni Diskaya ay Alpha Phi Omega. Bobo Estrada, talagang Jingoy ka nga. Hindi ko maintindihan ito magkapatid na ito. Yung isa sinasabi niyang the good one. Ang ibig sabihin, pag the good one itong si JV Ejercito, yung isa ay the bad one. Magkapatid kayo, di pareho kayong bad. Pareho pa naman kayong Maka Duterte, pareho kayong bad. Bad one, Ejercito Estrada, bad two, Jingo Estrada. Ngayon, babalik po tayo dun sa Alpha Phi Omega. Yan po ay fraternity namin at hindi po kami nagdideklara ng away sa Tau Gamma Phi. Sa aking tingin po ay mga kakampihan, mga Pilipino. Hindi po kinakailangan Pilipino sa Pilipino naglalaban. Kaya nga po nung nagkaroon po kami ng reunion, abay, hindi ko maintindihan sapagkat yung reunion namin para yung mga senior citizen. Ang tanong ko sa kanila, ano bang ginagawa ko rito at para ang tatanda na ninyo? Bakit ako nasama rito? Nakasama ko pa yung anak kong 2 taon. 82 years old po tayo. Meron po tayong anak na 2 taon. At bagamat meron po tayong asawa na bata pa at siya ay pwede pa manganak. Sabay, tanong sa akin Brad, yan pong tawagan ng mga fraternity man. Brad, ano ba yung sikreto mo? Bakit meron ka pang baby? Nagbabayagra ka ba? Nangiti po ako, sabi ko, alam mo yung Viagra, delikadong gamot yan. Inimbento yung Viagra para ma-regulate ang dugo ng puso, yung palpitation ng puso. Pero nakita nila na hindi lamang para puso ang epekto niyan. At nagkakaroon ka ng bagong muscle na nagiging masigla. Ang problema lamang, meron po akong nabalitaan, uminom ng Viagra. Ito, makinig kayo mabuti. Pag inom niya ng Viagra, hindi siya uminom ng tubig.
nabara yung Viagra sa kanyang liig. Alam po ninyo nangyari, nagkaroon siya ng stiff neck, tumigas ang kanyang liig. Ay, nangiti na si Mang William Rangel ng Pangasinan. Nangiti rin yung kaibigan ko dyan sa tagasunod ko dyan sa Toronto at saka sa Winnipeg, Canada. Ay warning po yan sapagkat itong kasunod na ilalad ko sa inyo mas nakakatakot. Meron pong na-inlove sa 16-year-old na babae. Ito pong lalaking medyo senior citizen na. Bumili po sa 3 mercury drug ng tigi-tigisang Viagra. Tapos ininom niya sa 1 minuto lamang 3. Nagkaroon po ng side effect, nagkabiglaan ang kanyang system, namatay dahil po sa pag-inom ng overdose ng Viagra. Namatay po. Ang problema, huwag kayo masyadong tatawa, ha? Ang problema, nung siya'y namatay ng overdose, abay, nagkaroon po ng problema ang kanyang pamilya. Hindi maisara ang kabaong niya. Tawa na kayo, okay na. Papatuloy na po tayo dito po sa ating pinag-uusapan tungkol po dyan sa flood control. Alam po ninyo, yung pagnanakaw ng kaban ng bayan, lalo tigit yan po nakalaan sa baha, ay krimen laban po sa mga Pilipino. Kumbaga sa ICC, crime against humanity, ito pong corruption, crime against the Filipino people. At ang ating pong payo kay Ginoong BBM, Bongbong Marcos, yung sinabi mo sa iyong zona na mahiya naman kayo, wala pong ipi niya, walang tapang niya, walang galit yan. Hindi nahiya yung mga Escudero, hindi nahiya yung mga Saldico, hindi nahiya yung mga Martin Romualdez, o kung sino man meron pasimuno diyan po sa mismanagement ng budget, hindi mahihiya yan. Dapat dyan idemanda, dapat dyan tugisin, dapat dyan sa susunod mong public appearance, pangalanan mo na, sabihin mong, I am holding you accountable, Mr. Congressman, for the crime of corruption. Kailangan tapang, Mr. President. Walang hiyaya mga yan. Ultimo si Villanueva, abay, tumitingin pa si Villanueva sa audience, sabi niyang, hindi ko kilala ang mga district engineer, hindi ko kilala yung mga kontratista. Yung pala, yung isang kontratista ng pangalan, Lawrence Lubiano ng Sorsogon, nagbigay sa kanya ng 30 million. Ito totong binigyan ng 30 million at binigyan ng mga kontratang malalaki. At ito po ay ninakaw, Ghost Flood Control Project. Eh kung sasabihin mo, mahiya kayo, hindi mahiya ito. Naku, hindi po mahiya yan. Kaya Mr. BBM, kailangan konti pantapang. Sabihin na, ikaw ay papatayin, pati yung asawa, pati si Martin Romualdez, Speaker of the House of Representatives, at yan ay hindi mo papalagan. Anong laban ngayon ng mga Pilipino? Kung sila ay papatayin din, ay lalaban na lamang po tayo, patayan na. Eh, ang kailangan lang naman natin katarungan. Ang kailangan natin hintuan yung mga pagnanakaw na yan. At pag hindi nyo hinintuan yan, at hindi sumipot itong supot na ito, mga kaibigan, gagawin ko pong rally yan, kasama ko si Colonel Leonardo Odonio, PMA Class 64, medyo senior citizen na rin po, pero lalaban daw siya ng back-to-back. Magtatali ko lang kami laban sa lahat ng hinayupak na magnanakaw sa Kongreso. Ang aming gagawin, magtatatag kami ng People's Congress. Kaya po yung mga darating sa Huwebes,
Magpapapirma po kami ng inyong pangalan, telephone number at ang inyong lugar, region, upang sa ganun, kaya namin kayo imbitahan upang maging regular member ng People's Congress. Yan po ang ating pong iaalay sa Huwebes. Araw po ng debate namin pero mukhang hindi sisipot itong bakla na ito. Di bali, nandun po yung macho rin. At medyo hindi po mag-o-overdose ng Viagra. Nandun po tayo upang ipakita natin ng Pilipino may kakayanan, huwag magnakaw. Ang Pilipino may kakayanan upang maglingkod sa kanyang kapwa Pilipino. Hindi po kinakailangan maging ugaling senador tayo, hindi kinakailangan mag-ugali tayong congressman. Nang binibiktima ay kapwa Pilipino rin. Filipinos against Filipinos. We will put a stop to this. Yan po ang ating pong paninindigan, yan ating paglalaban, yan ating susulong. September 11, 5 o'clock in the evening, Plaza Miranda. Nandun po ako. Hihintayin ko kung sino matapang na lalaban. Hintayin ko yung tumatawag sa akin at nagbabanta na ako'y papatayin. Doon po ako. Hihintayin ko kung sino yung matapang na bakla na yan. Titignan po natin kung meron po silang tapang upang tumingin sa aking mga mata. At habang tinitignan ko sila, ay magpabilisan na lamang po kami ng bunot. Sapagkat tayo po ay handang manindigan, handa po natin paglaban ang ating paniniwala, handa po natin ipaglaban ang dangal ng Pilipino, handa po natin paramdam ang galit ng kawal ng demokrasya sa lahat ng mandarambong na Pilipino at lalaban sa kawal ng demokrasya. Ako po ang kawal ng demokrasya, Kawal ni Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!